So, next topic tayo mga kababayan. No? So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito, may mga loyalista po kasi na medyo nainis na rin po sa akin. Siyempre, mga loyalista po yan, mga naging kaibigan po natin yan. So, ngayon, nainis nga po sila sa akin at yung iba na nga, pinupost na nga ako sa mga Facebook nila na bakit ko raw po masyadong binabanatan po si Amy Marcos. So, una, kaya ako binabanatan si Amy Marcos kasi deserve niya yon. Ganun lang yon. Di ba tandaan yung mga kababayan, di ba? Nung ito na-content na rin to natin. Nung 2022, nung nanalo po si PBBM, number 1 po. Di ba? Number 1 po si Amy Marcos sa mga survey. Pero ngayon, number 11 na lang. So, hindi rin po talaga siya gusto ng mga tao ngayon dahil po sa mga pinagagawa niya. At ngayon, nagbanggit na nga rin po itong si Panelo na masama daw po talaga ugali ni Amy Marcos. May video po tayong papakita mamaya. At regarding po dyan kay Amy Marcos mga kababayan, na-content ko na rin po ng isang araw na merong issue si Amy Marcos ng 13 billion pesos na dapat po, ito po ay pamimigay po sa 4-piece. Yun nga lang po, ang ginawa po ni Amy Marcos, nire-align niya ito sa mga kaalyado niya at pinangalanan po dito si Sara Duterte. So, na-content na rin po natin yan. Hanapin nyo na lang po dyan sa YouTube, nandyan lang po yan. So, dahil nga po dyan sa ginawa nga po ni Amy Marcos na pag-realign, dyan nga po sa 4-piece na dapat po ang bibigyan po dapat yan ay 900,000 po na Pilipino na beneficiaries ng 4-piece noong 2023, hindi po nabigyan. Diba? Siguro kayo may mga kakilala kayo or kung kayo po tumatanggap po ng 4-piece, siguro, alam nyo po, nung last year, marami pong hindi nabigyan po ng 4-piece. Kasi nga po mga kababayan, nilipat pala ni Amy Marcos ito sa ibang ayuda. At binigyan niya po dito yung mga kaalyado niya. So dahil nga po dito mga kababayan, okay, si Congressman J.J. Suarez, nagsalita na kanina. February 22 ngayong araw lang to. Sabi ni J.J. Suarez, how should look into impact of Amy Marcos for 4-piece fund realignment. So gustong paimbestigahan ng Senate na pinamumunuan nga ngayon ni J.J. Suarez itong ano ba yung naging impact, kung ano ba yung naging epekto ng pag-realign ni Amy Marcos sa 4-piece na budget. Tandaan natin mga kababayan, nung una aligasyon lang to. Hindi po ako naniwala dito kaagad. Kasi kailangan po natin ng ebidensya bago maniwala po dito sa aligasyon ng Congress. Yun nga lang po mga kababayan, may admittance po si Amy Marcos na siya mismo nag-realign. Oh. So ngayon mga kababayan, ito, basahin na lang po natin to, no? Sana matuloy yung interview ko kay J.J. Suarez. Nilalakad ko pa, sana matuloy. So sabi dito, Suarez made the statement after Marcos admitted, admitted talaga, recommending the realignment of part of last year fund for the 4-piece program to the other programs of the DSWD. Okay? Now, of course, with this revelation na kasi meron ng admittance, we found out few days ago, I think it is incumbent upon the House to find out kung ano ang naging epekto nito sa programa. Number 1, number 2, kung ilang milyong Pilipino at household ang naapektuhan sa realignment ng programang ito, sabi nga po ni Suarez. Ayan ha. So kayo ba, ewan ko lang ha, kayo ba may nakilala, may kilala ba kayo or kayo ba mismo? Aware ba kayo na yung 4-piece nga po is hindi nakapagbigay last year? Kasi ang sinasabi po sa data, 900,000 nga daw po yung hindi nabigyan. Di ba? So ngayon, sabi pa dito. Okay. Unang-una, I think the question is dahil inamin ng ating mahal na senador na nagbawas siya ng pondo para sa 4-piece, I think ang tanong, ilang milyong Pilipino ang naapektuhan dahil doon sa pondong nawala. Yan kasi umaamin kasi eh. Yan ang hirap kay Amy Marcos eh. Pwede namang deadman na lang eh. Kasi yung una naman kasi nagbanggit nito, si Congressman Bungalon. Isang unknown na congressman. Di ba? Ang sabi nga ni Amy Marcos, pipitsuging congressman lang daw po yan eh. Ayan na pinapalabas ni Amy Marcos eh. Si Congressman Bungalon. Eh ngayon, si J.J. Suarez na to.
hindi na pipitsuging congressman to. Sabi pa dito, Marcos said the funds were realigned the supplemental feeding program, Kalahi, CIDSS, Quick Response. So yan na yung mga sinabi ni Amy Marcos, no? Suarez stressed that the 4-piece program is not an ordinary government program. Nothing that its implementation is based on 4-piece Act, Republic Act number 11310. Okay. Huwag nating kalimutan, 4-piece is a law. Amy Marcos, ha? It's not just a regular program. O yung naman, nga pala, no? O nga pala, tama. O nga pala, agree, o nga, no? Kasi kapag ito'y isang regular na programa lang ng gobyerno, pwede ka mag-realign ng bigla-bigla dyan. Pero pag ito po ay batas, diba, ano to? Kumbaga nakaukit na to na ito ang batas. So bakit nga naman kasi ginalaw ni Amy Marcos? Ba't ba naman ginalaw? Ko talaga, trapo kasi. Yeah. So mga kababayan kasi, ito. Actually, ito yung admittance ni Amy Marcos sa isang text message. Ito, napakita ko na ito kahapon pero pakita na lang ulit natin. So ito po yung kumakalat po na text message ni Amy Marcos. At saka bukod nga po dito sa text message na ito mga kababayan, nag-post din po siya sa Facebook. Kumbaga ito kasi mga kababayan, itong text message na to, ito yung sagot niya kay Daryl Yap. Kay Daryl Yap nito sinagot. Ang ginawa naman ni Daryl Yap, si Tanga, pinost naman sa Facebook. So kung doon po sa Facebook account nga po ni Amy Marcos, ang sabi doon, nirekomenda. Pero dito po sa sa text message po ni Amy Marcos kay Daryl Yap, siya mismo naglipat. So magkaiba. Sabi ko sa inyo, trapo sa Facebook account niya, nirekomenda niya lang. Pero sa text message niya kay Daryl Yap, siya mismo naglipat. Ganun po yung trapo, plastic. Di ba? So basahin natin to sabi dito. Nagsasabi niyan, si Bungalon nga to, no? Nagsasabi niyan, yung 8 billion sa 13 billion na yan, pinakinabangan pa rin yan ng AICS, supplemental feeding. Mga malnourished dahil sa COVID, Kalahi, Community Livelihood, and QRF Disaster Fund. Kasi September na nun, 45% pa lamang ang naipamimigay, masasayang kung hindi maibibigay sa taong bayan. Kaya nire-align natin sa mas mabilis na may patutupad na programa. Inamin niya. Nire-align natin. Pero doon sa Facebook account niya, nirekomenda ko lang. Walang yan, ibabali na plastic talaga. Kasi mga kababayan, syempre magkaiba yon. Yung nirekomenda mo, pero sa nirekomenda mo at ikaw mismo nag-realign. Magkaiba yon. So doon sa Facebook account niya na nakikita ng buong publiko, nirekomenda niya lang. Pero dito po sa text message niya kay Daryl Yap, siya mismo nag-realign. So bakit mo naman ni-realign? Hindi mo naman problema yan kung yung 55% hindi pa napapamigay ng DSWD. So September pa lang naman yan. So meron pang December. At saka mga kababayan, yung 4-piece po kasi, hindi naman po kasi binibigay yan every month. Every month dapat. Yun nga lang, dahil po sa delayed, minsan nagiging 3 months, di ba? Yung 3 months, ibibigay ng buo. Minsan 6 months, ibibigay ng buo. So ano yan? Sinasabi ko sa inyo Ang problema kasi dyan sa mga ayuda na yan, ginagamit nyo para vote buying. Ayan ang lumalabas dyan Especially na malapit na yung eleksyon. Maniniwala ako mga kababayan, pag malapit na yung eleksyon, yung mga senador na yan, yung mga re-electionist na yan, palagi nyo makikita sa pamimigay ng 4-piece yan, ng mga ayuda na yan, ng AICS na yan, palaging nandyan yan. So ang pangit kasi tingnan, ang lumalabas nun, di ba? Subliminally, para itong vote buying ang lumalabas dito. Vote buying in legal ways. Diyos ko, continue pa natin sabi niya dito, yung 5 billion, pinopropose ko pa rin, kaso sabi sa akin ng BICAM, hindi na aabot. Wala akong nagawa. I tried to save it for the people. Maraming salamat sa'yo. Thank you.
time pa ni Pinoy, kahit oposisyon ako, inaalagaan ko ang DSWD. Saan galing ang drama niya? Okay lang ba siya? Kung sino man siya. Oh. So, ibig sabihin nun mga kababayan, kung sino man siya, ibig sabihin yan, di ba? Para pipitsugin na congressman lang si Bungalon. Kasi si Bungalon yung nabanggit nito eh. Sagutin mo si JJ Suarez ngayon. Yan, oh. Alam nga naman, di mo kilala si JJ Suarez. Oh. Si JJ Suarez naman yung sagutin mo ngayon, oh. Ewan ko lang kung sasagutin mo siya ng kung sino man siya. O, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kung gaano katrapo itong Amy Marcos na to. Ito, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Si Amy Marcos, ang hilig talaga mamigay ng ayuda. Ayan, oh. O, nagsagawa tayo ng assistance to individuals in crisis situation, AICS, payout, para sa 1,000 miyembro, bla 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 bla, tapos ang nakalagay sa stage, mukha niya. Ayan, oh. Oh. Tandaan nyo mga kababayan na yung AICS po na yan, ang may hawak po niyan DSWD. So ang mamimigay dapat ng ayuda ng 4Ps o ng AICS, dapat DSWD. Ano yan? Andyan yung mukha niya, kitang-kita yung baba eh. Alam nga namang, siya yan eh. Mukha niya no, meron pa nakalagay, Amy Solution. Oportunista. Oh. Oh, hindi lang yan, oh, ito pa, oh. Tingnan nyo, oh. Sa mismong stage, oh. Sa mismong stage. DSWD, ano, lakayan nga natin. Oh. DSWD, AICS. Oh. Through the efforts of Amy Marcos. Woo! Ano ba ibig sabihin ng ng AICS? Assistance to individuals in crisis situation. Ako talaga nagtataka talaga ako dito no kung bakit merong AICS. Kasi assistance, ano ba nasabi? Assistance to individuals in crisis situation. So nasa crisis ba tayo ngayon? Hindi nga, di ba? Nasa crisis pa tayo ngayon kung bakit namimigay pa tayo ng AICS? Wala naman, di ba? Ewan ko lang, pero alam ko wala eh. Sa mga piling lugar siguro, pero by the way mga kababayan, unang-una, DSWD dapat nakalagay dyan, hindi mukha mo. Ay, Diyos ko, ewan ko ba? Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. Oh, ito pa, meron pa dito. Aurora State College of Technology. DSWD assistance to individuals in crisis situation through the efforts of Senator Amy Marcos. Ay, hindi nga mga kababayan, di ba? So, medyo nainis lang po talaga kasi ako dito mga ka-streetwise. Especially malapit na po yung eleksyon. At naniniwala ako na habang papalapit na yung eleksyon, mas lalo tayong makakaroon ng ganitong klaseng senaryo na yung mga tao sa legislative branch, sila mamimigay ng ayuda. Na in the first place, hindi naman nila trabaho yan. Di ba? Ito. Mapakita ko sa inyo. Ito si Panelo. So ngayon mga kababayan, yung mga ginagawa pala ni Amy Marcos ngayon, talagang planado yan. Kasi nga, re-electionist siya. So pakinggan ngayon natin itong kalyado po ng mga Duterte na si Panelo. Sige. Sige po. Niya, ng kapatid niya, hindi siya pinasama. Initsipwera siya. Kumbaga may alitan sa loob. Nung nanalo na, ititsipwera pa rin siya. Kaya if you will notice, may mga issue bumabanat siya sa administrasyon. Under the guise na, my brother gusto kong magtagumpay siya, so forth and so on. Number 3, re-electionista siya. O, kung ikaw re-electionista, tatakbo ka ngayong 2025. Ititsipwera ka sa administration party. Saan ka pupunta? Pupunta mo siya. Itong grupo ng Duterte, wala ka na may pupuntahan eh. Hindi ka tatanggapin sa iba. So, pero what do you mo, think of her as an ally, supposedly, of the Dutertes? Do you think she's a sincere ally of the Dutertes? Loyal friend of the Dutertes? Yan ang hindi ko masasagot. Basta ako, ang karanasan ko sa kanya. Ano yun? Ano po Anong yun? karanasan mo nga?
Nasan ko sa kanya, hindi maganda. Do you want to share it with us? Can you share it with us? Basta alam niya na yun. Di ba mga kababayan? So ngayon, ang sabi ni Panelo, di ba? Hindi niya naman nabanggit yung AICS. So ang sabi naman kasi ni Panelo, kaya ganyan si Amy Marcos kung ano man yung ginagawa niya. Kasi nga po, re-electionist siya. Okay. So yun, so malinaw, yung pagbati-batikos niya ngayon sa ating Presidente Bongbong Marcos na wala sa lugar, walang problema na walang problema na magbatikos si Amy Marcos kung nasa lugar naman. Yung nga lang wala na sa lugar eh. Yung ginagawa kasi ni Amy Marcos, babatikusin yung kapatid, iangat si Duterte. Di ba? Ano 'yon? So ngayon, meron naman point kahit papaano, kahit na ayoko kay Panelo, meron naman point na wala naman siyang ibang kaalyado ngayon eh. Ano bang partido ni ngayon ni Amy Marcos? Nasyonalista pa rin, di ba? So alam nyo, yung pinaka-inaabangan ko talaga itong 2025 election, kung saang partido papasok si Amy Marcos. Kung siya ba ay papasok sa ticket ng administrasyon or sa ticket ng mga Duterte. Sa mga Dilawan, malabo na. Sa mga Dilawan, Diyos ko naman, katangan naman ni Amy Marcos kung doon siya pumunta sa Dilawan. So, meron na palang malinaw, no? So, meron na palang malinaw na 3 ng first 3 ng Dilawan. Yan, iboboto ni Kuya Inaro yan, Dilawan yan eh. So, meron na palang line-up yung Dilawan sa 2025 election. Meron na silang 3. So, una, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Sino ba yung isa? Kalimutan ko na isa. 3 yun eh. 3 yun. Nakalimutan ko na. Si Laila de Lima mukhang hindi ata tatakbo. 3 yun eh. Ano ba? Nakalimutan ko ng isa. Yabang-yabang ko pa na. Makakalimutan ko pala, no? So, yun. So, alam nga naman si Amy Marcos na si Amy Marcos yung pumunta sa sa ticket ng Liberal Party eh. Napakalabo naman nun. So wala siya ibang pwede puntahan kundi sa administrasyon nga po ni Duterte. Not unless na doon siya pupunta sa bubuing grupo ni Martin Romualdez at saka ni PBBM. Napakatanga mo naman kasi Amy, Diyos ko. Drilon ba? Si Drilon nga ata, no? Jokno. Si Bam Aquino, iboboto ni Kuya Inaro yan. Si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, tsaka si Jokno. Yan, yung 3 sigurado na. Oo. Trillanes, hindi. Mukhang tatakbo siyang mayor ng Caloocan. Mukhang ganun yung chismis. Pero malinaw 3. Diba? Ewan natin yung iba. Baka, syempre, medyo mahaba pa naman yan. Okay. So thank you po mga kababayan. So, dyan po sa 852 po na nanonood, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ulit. Sa hindi pa po nakakapag-like. At dyan po sa Team Replays, kayo po, ano masabi nyo nga po dito? Sa plano nga po ngayon ng congressman, especially nga po ni JJ Suarez, na paimbestigahan kung ano ba yung naging epekto nung paglipat ng pondo at may admittance si Amy Marcos, dyan nga po sa 4Ps. At kayo ba, naniniwala rin po ba kayo diyan din po sa Team Replays na ito bang ginagawa ni Amy Marcos na pagbigay-bigay ng mga ayuda is parte ito ng kanyang pagiging trapo? So, pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. No? So, thank you po, maraming salamat. No?